Dear Kuya Melo, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Matagal na po akong tagapakinig ng programa ninyo pero ngayon lang ako naglakas loob na sumulat. Sana po ay mapagbigyan niyo ako. Ang kwento ko ay tungkol sa pag-ibig na dumaan sa maraming taon, maraming luha, maraming kung sakali, pero sa huli, tinuro pa rin ang tadhana sa tamang landas. Ako po si Angela, 46 taon gulang, iri profession ay guro at isa pong ina. Ang kwento ko ay nagsimula mahigit 30 taon na ang nakaraan. Noong ako ay 16 pa lamang. Taong 1995. Sa maliit na bayan sa Pampanga, kung saan tahimik ang mga gabi at simple lang ang buhay, doon ko siya unang nakita. Si Samuel. Hindi siya kagwapuhan, pero may kakaibang dating, matangkad, moreno, at may mga mata na parang laging may itinatagong kwento. Isa siyang working student. Nagde-deliver ng tubig sa umaga, nag-aaral sa hapon. Ako? Isang masunuring dalagang inaasahan ng pamilya. Laging top sa klase, palaging nasa bahay, at never pa nagkaka-boyfriend. Isang araw, napundi ang ilaw namin sa kusina. Si Samuel ang nag-akyat ng bagong ilaw. Pagkakita ko pa lang sa kanya, para akong tinamaan. Hindi niya ako tinitigan ng matagal, pero ang boses niya ang ngiti niya. Parang tumigil ang mundo ko. Naging suki ng tindahan si Samuel sa tapat ng bahay namin. Madalas, nagpapalipas siya ng hapon doon. At ako? Laging kunyari bumibili ng suka kahit may suka pa kami. Unti-unti kaming naging magkaibigan. Tahimik lang siya pero matalino. Madalas niyang sabihin, Angela, maganda ang mga pangarap mo. Huwag mong hayaan kahit sinong lalaki ang pumigil sa'yo. Sa bawat lakad namin papuntang palengke, sa bawat kwentuhan habang naglalaban nahuhulog ako. At dumating ang araw. Tinapat niya ako. Angela, kung hindi pa ako sapat ngayon pwede bang ako pa rin pagdating ng tamang panahon? Hindi ako sumagot. Hindi dahil ayaw ko pero dahil takot akong bitawan ang pangarap ko. Graduation ko ng high school. May scholarship ako sa Maynila. Ayaw ng tatay ko na may manliligaw muna. Gusto niya tapusin ko muna ang pag-aaral. Wala akong pagpipilian. Kaya kinausap ko si Samuel. Hindi muna tayo, Samuel. Kailangan kong unahin ang pamilya ko. Hindi siya nagalit. Hindi siya umiyak. Sabi lang niya. May intindihan ko. Pero Angela, kahit 5 taon pa, 10 ako pa rin. Umiyak ako sa bus paalis ng Pampanga. At sa bawat taon sa Maynila, iniisip ko siya. Ang mga mata niya. Ang pangakong niya ako pa rin. Pero lumipas ang panahon at lumabo ang lahat. Sa Maynila, nakilala ko si Alan. Isang magaling na estudyante rin, mabait at matyaga. Niligawan niya ako buong college. Sa simula, tinanggihan ko. Pero nang malamang may iba na raw si Samuel, isang dalagang buntis sa kabilang barangay, bumitaw ako. Napangasawa ko si Alan. Maayos ang buhay namin. Nagkaroon kami ng 2 anak. Naging guro ako. Siya naman ay engineer. Pero Kuya Melo, aminin ko. Hindi ko nakalimutan si Samuel. Kahit kailan. Noong 2011, namatay si Alan dahil sa cardiac arrest. Wala pang 40. At doon nagsimulang magbago ang mundo ko. Nawalan ako ng direksyon. Ang mga anak ko ay maliliit pa noon. Ako na lang ang kailangang tumayong haligi at ilaw ng tahanan. Isang araw, habang nagpapakain ako ng mga bata, may nag-doorbell. Pagbukas ko ng pinto, hindi ako makapaniwala. Si Samuel. Ngayon ay may ilang puti na sa buhok, mas payat na, at may dalang bitbit na box ng prutas. Sabi niya, nabalitaan kong wala na si Alan. Hindi ako narito para manligaw, gusto ko lang malaman mo, kung kailangan mo ng kaibigan andito pa rin ako. Hindi ako nakasagot. Umiyak lang ako. Simula noon, naging parte ulit siya ng buhay ko. Inaalalayan niya ako sa palengke, tinuturuan ang anak kong mag-basketball. Naging parang kuya sa pamilya ko. Walang hinihingi. Walang kapalit. Hanggang isang gabi, habang nasa may porch kami, tinanong ko siya. Samuel, bakit andito ka pa rin? At ang sagot niya, kasi Angela, ikaw ang tamang tao na dumating lang sa maling panahon. Pero ngayon baka ito na ang panahon na tama na rin. Kuya Melo, hindi kami agad naging kami. Maraming taon ulit ang lumipas.
Hanggang sa 2020 panahon ng pandemya. Pareho kaming na-lockdown sa iisang barangay. Doon, lalo kaming napalapit. Walang halik, walang hawak, pero punong-puno ng pag-unawa. Taong 2021 nang naging kami. Simple. Intimate. Kasama ang mga anak ko na tinuring niyang parang tunay na anak. Gusto ko sanang sabihin na masaya agad ang lahat noong naging kami ni Samuel. Pero hindi ganon kasimple ang buhay. Bawat taon na nawala may mga lamat na iniwan. Paano kung hindi mo ako pinili noon? Tanong niya minsan habang nagkakape kami sa bakuran. Paano kung pinilit kong ipaglaban ka? Tumingin ako sa kanya at tinapat ko siya. Samuel, siguro kung naging tayo noon baka hindi pa ako handa. Baka hindi tayo umabot dito. Pero tingnan mo tayo ngayon, mas buo tayo dahil sa mga sugat natin. Tumango siya. At doon ko nakita na mahal pa rin niya ako, pero dala niya ang bigat ng mga taong lumipas. At sa totoo lang Kuya Melo, hindi lang ako ang may bitbit. Si Samuel iniwan din ng babaeng kanyang pinakasalan noon. Iniwan siya at ang anak nila. May anak si Samuel. Lalaki. Pangalan niya ay Miguel. Nang nalaman kong may anak si Samuel, natulala ako. Hindi dahil sa anak kundi dahil hindi niya ito kailanman itinago. Kung mamahalin mo ako, sana pati ang anak ko tanggapin mo. Yan ang sabi niya, diretsyo, walang paligoy-ligoy. Hindi ako sumagot agad. Dumaan ang ilang linggo bago kami nagkita muli. Pero isang hapon, dumating siya sa bahay. Kasama si Miguel, 10 taon gulang. Tahimik, mahiyain, pero may mataring gaya ng kay Samuel, malalim, mapagmasid. Tita Angela, sabi niya. Ikaw po ba yung matagal ng kaibigan ni Papa? Hindi ko alam kung iyak ako o tatawa. Pero lumuhod ako sa harap niya, hinawakan ang kamay niya, at sinabing, kaibigan at sana, pwede na rin kitang ituring na anak. Simula noon, naging pamilya na kami. Pero Kuya Melo, gaya ng lahat ng relasyon dumaan kami sa unos. Una, hindi agad ako matanggap ng nanay ni Samuel. Para sa kanya, ako raw ang unang umayaw. Hindi raw ako karapat-dapat bigyan ng second chance. Pangalawa, nahirapan ang mga anak ko na tanggapin na may lalaking papalit sa yumaong ama nila. May mga gabing hindi kami nagkikibuan. May mga gabing umiiyak ako sa banyo kasi nararamdaman kong kahit ako ang pinili ngayon ako pa rin yung huling dumating. Pero hindi sumuko si Samuel. Tuwing gabi, gumagawa siya ng paraan para mapalapit sa mga anak ko. Tinuturuan niya si Anton ng math, hinahatid si Maika sa school kahit di niya ito obligasyon. Tuwing linggo, binibili niya ng ulam ang nanay niya kahit hindi siya pinapansin. Kahit ilang taon pa, Angela, tatanggapin rin nila. Basta hindi ako susuko. At doon ko napatunayang hindi lang niya ako mahal. Pinipili niya ako araw-araw. Taong 2022, sa edad naming parehong lampas 40, muli kaming nagpakasal, simple, tahimik, pero totoo. Ang mga anak ko. Present. Si Miguel. Siya ang naghatid sa akin sa altar. Ang nanay ni Samuel. Wala noong araw ng kasal. Pero isang linggo matapos, dumalaw siya. May dalang pansit at isang lumang larawan ni Samuel nung binata pa. Sabi niya, kung dito siya masaya, sino ba naman ako para humadlang? At doon ko naramdaman na unti-unti bumubuo kami ng bagong pamilya, hindi perpekto pero may puso. Ngayon, Kuya Melo, ako'y 46 na. Si Samuel ay 48. May 5 anak kami, 3 galing sa una naming buhay, 2 sa aming pag-iisa ngayon, 2 naming adopted na anak mula sa isang orphanage na sinusuportahan namin bilang mag-asawa. Bawat taon ay may kwento. Bawat taon ay may sugat at may ginhawa. Pero kung babalikan ko ang tanong na minsang tinanong niya sa akin, bakit hindi mo ako pinili noon? Ang sagot ko ngayon ay, dahil mas maganda pala ang kwento kung hinog sa panahon. Kuya Melo, salamat sa pagbibigay ng oras sa kwento ng isang babaeng bumitaw noon pero kumapit sa tamang panahon. Ang kwento namin ay hindi extraordinary pero totoo. Ang pag-ibig namin ay hindi mabilis pero malalim. At ang pinakapaborito kong bahagi. Nung sinabi niya sa akin habang natutulog ako isang gabi. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay ko, ikaw lang ang hindi ko napagod mahalin kahit ilang taon pa ang lumipas. Kaya sa lahat ng mga naghihintay pa rin, huwag mawalan ng pag-asa. Minsan, hindi talaga ngayon ang panahon nyo.
Pero kung para talaga kayo, ibabalik kayo ng tadhana sa tamang araw, sa tamang sandali. Nagmamahal. Angela.